Sa biglang paglabas ng insectoid sa portal ay hindi inaasahan ng tatlong lalaki na sila ay inatake na hindi nila nagawang maiwasan kaya nagtamaw sila ng pinsala. Sa kaganapang ito ay napatingin naman ang dalawa sa halimaw na kasalukuyang dumiretso sa kanilang direksyon. Naging alerto naman si Ning Donghao kaya itinaas nito ang kanyang kamay at inaantay nito ang tamang oras para atakehin ito. Sa paglapit ng halimaw ay ginamit ni Ning Donghao ang kapangyarihan niyang gravity manipulation na agad naman na bumagsak at nadurog ito sa lakas nito. Sa pangyayaring ito ay inaasahan naman ito ni Lee at sinabihan niya si Ning Donghao habang nakahawak ito sa kanyang braso, na hindi na niya kailangang mag-abala sa pag-verify nito ngayon dahil nagkusa silang lumalabas sa portal. Sa ipinahayag naman ng ating bida ay naging seryoso naman si Ning Donghao. Sa paglabas naman ng halimaw, ay nagkagulo ang mga tao dahil nakumpirma nila na meron na talagang mga insectoid sa loob. Kailangan nilang makapasok para iligtas ang kanilang mahal sa buhay na natrap sa loob. At isa pa ay kailangan din ng lahat ngayon na malaman ng ibang kamag-anak din nila na nasa loob ng dimensional portal. Ngunit nagsaad naman ang pag-alit ang lalaking panot, na kayong lahat, manatiling nakatago ang kanilang mga telepono at huwag silang mag-video mula sa mga talaan na iyon. Sumagot naman sila huwag nila silang pigilan sa pagkuha ng video. Isa pa ay kailangan nilang iligtas ang kapatid, tatay at asawa nila. Napangiti naman na sinabi ni Lee kay Ning Donghao na kung pipigilan pa ba silang iligtas ang mga taong na-trapped sa loob. Napaisip naman si Ning Donghao sa oras na ito. Sa sandaling ito ay naglakad na rin si Ning Donghao palapit sa mga tao na agad naman ikinabigla ng lalaking panot sa paglapit nito. Wika nito na hindi nila hahayaan na makapasok ang mga tagalabas sa loob para magdulot ng gulo. Sumagot naman si Ning Donghao na itigil na nito ang kanyang ginagawa at siya na ang bahalang mag-handle nito. Pero magsasalita sana ang lalaking panot ngunit hindi na siya pinansin pa ni Ning Donghao. Sa paglapit nito sa dalawang lalaki, ay sinabihan niya sila na para saan pa rin nila hinaharangan ang mga tao. At kanyang inutusan sila na pumasok sila doon at alisin ang mga insekto na agad naman sumagot ng oo ang dalawa. Sa oras naman na ito ay lumapit ang dalawa kay Lee at nag-aalalang sinabi nito kung ayos lang ba siya sa kanyang natamong pinsala. Wika naman ni Lee na ayos lang siya kaya wag itong mag-alala. At nakangiti nitong sinabihan ng dalawa na si Chin Siin at si Duan Ao ay manatili dito. Papasok siya sa loob para iligtas ang mga na-trap. Agara naman na tumugon si Chin Siin basta mag-ingat lang si Lee pag nasa loob na ito. Sa pagpasok naman ni Ning Donghao at ang lalaking panot sa loob ng dimensional portal, ay tumambad ang mga hindi mabilang na insectoid sa kanila. Nagsaad naman ang lalaking panot na bakit ang dami ng mga insectoids dito ngayon dati ay wala ang mga ito. At kanyang sinabihan si Ning Donghao na masyadong marami ang insekto kulang ang tao para harapin sila. Ngunit iminungkahi naman ni Ning Donghao na makipag-ugnayan sa iba pang advanced mula sa grupo para dumating para sa backup. Subalit kasabay naman ito ang pagpasok ng ating bida sa eksena. At sarkastiko nitong ipinahayag sa kanila na sa halip na maghintay ng reinforcements, maaari silang kumilos sa kanilang sarili, habang tumatagal, mas mababa ang kanilang pagkakataong mabuhay. Napalingon naman ang lalaking panot. At kanyang sinabihan si Lee ng pag-alit wika pa nito na ang pagiging presidente ni Ning Donghao ay masyadong mahalaga. Kung siya ay nasugatan ng buong interes ng grupo ay nakataya. Saad naman ni Lee na mga interes, mukhang matagal na silang nabuhay sa madaling buhay, kaya nawalan na ng lakas ng loob si Ning Donghao. Sa tinura naman ng ating bida ay nanggagalaiti naman si Ning Donghao. Naging seryoso naman si Lee at ipinahayag nito na siya na lang ang kikilos para maligtas sila. Isa pa ay walang problema si Ning Donghao kung hindi siya pumasok para iligtas ang mga tao. Dahil dito ay sinabihan siya ni Ning Donghao na nasa C-rank lang si Lee kung sinusubukan ba niyang patayin ang kanyang sarili. Sa tinura naman ni Ning Donghao ay napangiti naman si Lee at sinabihan niya ito papatayin niya ang kanyang sarili. Kung ganoon tawagin na lang nito ang lahat ng mga tauhan niya at sundan siya. Sabay ginamit nito ang Shadow Enhancement Tier 2 kaya lumabas dito ang malakas niyang aura. Dagdag pa nito ay idilat ang mga mata ni Ning Donghao at tingnan kung sino talaga ang mamamatay sabay ginamit nito ang Shadow Jaunt at umatake. Sa mabilis na pag-atake ng ating bida ay sa bawat slash nito ay lahat ng kanyang nadadaanan na insectoids ay nahahati sa marami matapos niyang tamaan ng kanyang dagger. Sa bawat atake ni Lee sa mga insectoids ay nagmimistulang mga basura ito sa ere habang pabagsak sa lupa.
Ngunit nagsaad naman si Ching Tian. At sinabihan niya si Li Yi na may kakaiba sa mga bag na ito na agad naman sumang-ayon ng ating bida. Kaya ginamit na rin ito ang kanyang shadow eye. At sinabihan din niya si Ching Tian na nararamdaman niya na itong mga insektong ito ay iba sa mga nakalaban niya dati. Sa sandaling ito ay ginamit niya ang shadow morph dahilan para mamuo ang enerhiya sa kanyang espada. At nang matapos na ito ay malakas niyang hinampes sa mga insectoids ang malaki nitong great sword. Ang isang minahan na ito ay kung paano ang napakaraming insectoid ay hindi napansin sa loob ng mahabang panahon. Ipinahayag naman ni Ching Tian na ang lahat ng mga insektong ito ay ipinanganak lamang ngayon. Sa narinig naman ni Li Yi ay hindi ito makapaniwala na ngayon lang sila ipinanganak pero hindi na mabilang ang dami nila. Habang nakikipaglaban si Li Yi, ay sinabi nito na ang pagpaparami at paglaki ng mga insekto ay nakakabaliw, pero wala pa siyang narinig na ipinanganak sila sa C-rank. Agara naman na ipinahayag ni Ching Tian na pwede. Kung sila ay ginamitan ng tinatawag na God's Blood. Naging seryoso naman si Li Yi at itinanong nito kung ano ang God's Blood. At ano nga ba ang God's Blood na ito? Sabay nagpakawala ito ng maraming slash sa mga insectoids. Ipinaliwanag naman ito ni Ching Tian. Ang katanungan ni Li Yi na ang tinatawag nilang Blood of God ay isang lason na maaaring mapahusay ang anumang nilalang na lumaban sa kapangyarihan. Ito ay nagtutulak sa gumagamit sa isang siklab ng galit hanggang sa sila ay mamatay sa pagod. Mukhang maraming broodmother ang nahawahan ng lason, nakita niya na ang Zerg dati kung kaninong mga supling ay ipinanganak na infected, ang ilan sa kanila ay may ranggo pa mula sa kapanganakan. Sa mga tinura ni Ching Tian ay nagtataka naman si Li Yi kung paanong may lumabas na lason dito sabay sinugod ulit nito ang mga nagtutumpukan na insectoids. Sa oras naman na ito ay biglang tumalon si Li Yi at sinabi na lang nito na mas unahin niya muna na maligtas ang mga tao bago malaman ang kanyang katanungan. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga tao sa loob ng minahan at ilan sa kanila ay nagtamo ng mga pinsala matapos makatakas sila sa mga insectoids. At maririnig natin ang sigaw nila dahil hindi biro ang kanilang sugat. Hindi naman sila mapalagay dahil sa sobrang ingay sa labas, at iniisip nila na baka nahanap sila ng mga insectoids. At isa pa ay hanggang kailan sila manatili dito para sila ay mailigtas. Ngunit biglang kumalabog ng malakas ang pintuan na kanilang ikinabahala. Kaya napasabi na lang ang lalaki na ayaw pa niyang mamatay. Bigla naman na hinawakan siya sa kamay ang lalaking medulang na manatiling tatagan lang nito ang kanyang loob dahil siguradong may darating na magliligtas sa kanilang lahat. Ilang sandali lamang ay biglang nawasak ang pintuan at isang insectoids ang lumipad dito na kanilang ikinabigla. Maya't maya pa ay inapakan ni Li Yi ang insectoid at pumasok sa loob. Sa kanyang pagpasok ay napangiti ito dahil sa wakas ay nahanap niya sila. Ikinatuwa naman ito ng mga taong na-trapped at kitang-kita sa kanilang mga ngiti dahil isang ascender ang dumating upang iligtas silang lahat. Sa sandaling ito ay napatingin si Ning Donghao sa ating bida. Napaisip naman ito na hindi ba't ang lalaking ito ay isang C-rank kung paano niya hinarap ang mga Zerg na ito nang walang kahirap-hirap. At kahit na mag-isa silang lumalaban sa napakaraming mga ito, ang kanyang enerhiya ay tila hindi nauubos. Kaya hindi nito lubos maisip kung isa ba siyang B-rank, o tulad niyang isang A-rank base lamang sa kanyang nasaksihan. Subalit bigla naman nagsaad si Ching Tian at sinabihan niya si Li Yi na ang bakal na pinto sa kaliwa ay may kakaiba sa loob. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pero wika naman ng lalaking panot kay Ning Donghao na ang batang iyon ay papunta doon sa pinagbabawal nilang pintuan. Kaya agad niya itong sinigawan na lumayo siya sa pintuan na iyon. Iyan ang bodega kung saan nag-aalok ang kanilang korporasyon ng mga mahalagang bagay. Sa pinagsasabi naman ng lalaking panot ay wala naman naging pakisili bagkus kanyang inilapat ang kamay nito sa pintuan at nararamdaman niya ang brood mother sa loob. Hindi naman nakatiis pa ang lalaking panot kaya nilapitan na niya si Li Yi at sinabihan niya ito na hindi ba niya naririnig ang kanyang sinasabi na tinanggal niya ang kanyang kamay na marumi. Dahil kung anumang bagay sa loob ay nasira, hindi niya ito kayang bayaran. Dahil dito ay naging seryoso si Li Yi kaya itinanong nito sa lalaki na isang storing important items. At isa pa ay kailan pa nagsimula ang kanilang ng group corporation sa pagsasaliksik sa Zerg. Sa tinura naman ng ating bida ay sumagot naman ang lalaking panot na ano ang kanyang sinabi. Kaya wag siya magsalita ng walang kwentang mga bagay. Idinagdag pa ni Li Yi na kung ito'y isang kalokohan ang sinabi niya bakit hindi nila buksan itong pinto.
Dahil dito ay inutusan na Ning Donghao ang lalaking panot para baksanan ang pintuan. Sa narinig naman ng panot ay bigla naman humarap ito kay Ning Donghao na nakangiti. At kanyang sinabihan nito na ang supervisor lang ang nakakaalam ng password, at hindi niya ito alam. Pero ikinatuwa naman ito ng ating bida na walang problema kung hindi nila alam ang password, sabay inilabas nito ang malaking espada. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang mas malakas na paraan upang buksan ito. Kaya hinanda nito ang kanyang espada para buksan ang pintuan. Sa kanyang ginawang maraming slash ay nagawa niyang masira ang pintuan ng walang kahirap-hirap. At nang tuluyan na niyang mawasak ito ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lee. Kanyang sinabihan ng dalawa. Kung ito ba ang tinatawag nilang storing important items? Dahil ang sumambulat sa kanila ay mga wala ng buhay na Monero. Labis naman ang galit ni Lee dahil sa kanyang nakita at sarkastiko nitong sinabihan si Ning Donghao na ganito rin ba namatay ang kanyang magulang tulad ng mga minerong ito. Kaya itinutok niya ang hawak nitong espada kay Ning Donghao at wika nito na sa kanyang ng group corporation ay wala ba talaga silang halaga. Dahil sa galit ng ating bida ay nagpalabas ito ng malakas na aura at sinabihan niya si Ning Donghao na magmadaling sumagot ito at magpaliwanag. Sa nasaksihan naman ng mga tao ay sila'y nagkagulo. Kaya sinabi nila na ang pagkakakilanlan ni Old Wang, hindi ba siya dapat ay namatay sa isang pagbagsak ng minahan 2 taon na ang nakakaraan, kung paano siya narito. Sa kaganapang ito ay itinanong ni Ning Donghao sa lalaking panot. Kung ano ang nangyayari dito sa loob dahil wala itong kaalam-alam sa nangyayari dito. Magsasalita sana ang lalaking panot. Nang biglang sinabi ni Lee kay Ning Donghao na hindi ba halata, na may nagpapakain sa mga Monero na ito sa inang uod na halimaw. Sa ipinahayag ni Lee ay ibinaling ni Ning Donghao ang paningin nito sa lalaking panot at kanyang sinabihan nito na sabihin niya sa kanya, kung ano ba talaga ang nangyari dito. Dahil dito ay napahawak na lang sa ulo ang lalaking panot, kaya wala na itong nagawa pa kundi sabihin ang totoo. Iminungkahi nito na ginagawa niya ang bagay na ito para sa mga benepisyo ng kanilang grupo. 3 taon na ang nakalipas, at matagumpay nilang nakuha ang pagmimina na ito. Ngunit walang nakakaalam na may isa pang inang uod na nagtatago sa ilalim ng lupa, upang maiwasang maapektuhan ang operasyon ng lugar ng pagmimina. Sa narinig naman ni Lee ay sinabihan niya ito na ginagamit nila ang mga tao para pakainin ang kasuklam-suklam na uod na yon. Kaya itinaas nito ang kanyang espada para paslangin ang lalaking panot. Pero bigla naman siyang pinigilan ni Ning Donghao at sinabihan niya si Lee kung ano ang gusto niyang gawin. Sa takot naman ng lalaking panot ay humingi ito ng tulong kay Ning Donghao para iligtas siya nito. Kaya ipinahayag ni Ning Donghao sa ating bida na ito ay isang eternal na usapin para sa kanilang kumpanya, at wala na siyang kinalaman dito. Pero sarkastiko naman na sumagot si Lee, na may daan-daan kung hindi libo-libo, ng mga Monero na namatay dito, at gusto pa niyang mag-cover para sa vice president niya. Sumang-ayon naman ang mga Monero sa tinura ni Lee. Kaya wika nila na siya ay isang murder. Hindi ba't mga Monero silang tao, ang mga responsable ay dapat dalhin sa korte, ang mga taong ito ay dapat lahat ay hatulan ng kamatayan. Sa nais naman ng mga Monero ay naiinis naman si Ning Donghao dahil hindi nito alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sa galit naman ng lalaking panot ay inutusan nito ang kanyang tauhan na uupo lang ba sila at walang ginagawa. Kaya utos nito na paalisin ang mga Monero dito. Kaya sinabihan niya si Ning Donghao na wala na siyang pagpipilian kung ano ang kanyang gagawin sa pagkakataong ito. Subalit iminungkahi naman ni Ching Tian na dapat ba niyang patayin ang hamak na ito. Pero pinigilan naman siya ni Lee na wag siyang gagawa ng anumang hakbang. Naging seryoso ang ating bida dahil ngayon ay may magandang pagkakataon, kaya hayaan nila siyang maranasan kung ano ang pakiramdam habang kinakain siya ng halimaw. Ngunit nagtataka naman si Ning Donghao dahil nakita niyang pumasok si Lee sa loob ng butas. Habang kinakabahan ang lalaking panot, ay ipinahayag nito na kahit nasa grade 8 pa lang ang inang uod na yon, gayunpaman, kapag ang buhay nila ay nanganganib, pumasok sila sa isang berserk mode at nagpaparami ng wildly. Dagdag pa nito na ang kanilang lugar ng pagmimina ay sarado sa oras na ito. Ito rin ay magdudulot ng hindi na mapananauli na pagkalugi sa kanilang grupo. Pero nang gagalaiti naman si Ning Donghao kaya sinabihan niya ito na sa tingin niya ay nag-aalala siya na maapektuhan nito ang posisyon nito sa kumpanya. Kaya hinanda nito ang kanyang kamao at binalutan ng enerhiya para suntukin ito. Ngunit bago niya ito magawa ay biglang sumabog ang malakas na enerhiya sa likod ni Ning Donghao na kanilang ikinabigla.
Sa pangyayaring ito ay nakita nila ang malaking halimaw na bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan nang hindi nila inaasahan. Nabahala naman ang lalaking panot dahil ang halimaw na ito ay ang ina ng mga surot. Kaya napasigaw na lang ito at tumakbo dahil ayaw niyang mamatay pero ang kanyang ginawang pagtakbo ay hinabol naman siya ng halimaw ng galami nito. Dahil dito ay walang nagawa ang lalaking panot kundi sumigaw na lang matapos itong mahuli ng halimaw. Pero kahit na nahihirapan magsalita ang lalaki ay humingi ito ng tulong kay Ning Donghao para iligtas siya nito. Subalit naiinis naman si Ning Donghao at sinabihan niya ito na ang kanyang pag-iral ay nagdudulot lamang ng kahihiyan sa kanilang kumpanya. Kaya itinaas nito ang kamay nito para sa kanyang gagawin. Wika pa nito na mapupunta siya sa impyerno kasama ang halimaw na ito. At kasabay nito ang pag-amit niya ng gravity control na tumama sa halimaw kasama ang lalaking panot na agad nilang ikinamatay. Sa lakas ng ataking yun ay bumagsak ang halimaw sa lupa nang wala ng buhay. Sa oras naman na ito ay lumabas na rin si Li Yi sa loob ng kuweba, at kunwari nitong sinabi kay Ning Donghao na bakit biglang sumugod ang inang uod sa kanila. Biglang napalingon si Ning Donghao sa likod na hindi maipinta ang itsura nito. Ikinatuwa naman ito ng ating bida at nagpasalamat ito kay Ning Donghao. Kung hindi niya nagawang mapatay ang halimaw na yun ay magiging mahirap baka maraming minor pa ang masusugatan. Nanggagalaiti naman si Ning Donghao kaya sinabihan niya si Li Yi kung siya ba nagpalabas sa inang uod. Ngunit sumagot naman si Li Yi na tutulungan siya sana napatayin ang inang uod. Ngunit hindi niya inaasahan na madali lang niya itong mapapaslang. Pero napangiti naman ang ating bida at sarkastiko nitong ipinahayag kay Ning Donghao na hindi lang masuwayin ang mga nasasakupan ng kanyang ng group. Ngunit kahit na ang mga surot na pinalaki nila ay madaling patayin. Sa tinura ni Li Yi ay labis naman nagalit ni Ning Donghao kaya gusto niya itong atakihin anumang oras. Subalit wika naman ni Li Yi na gusto siyang atakihin ito. Kaya sinabihan niya si Ning Donghao na ipinapayo niya sa kanya na isave ang kanyang enerhiya. Dahil alam na ng media ang nangyari dito, dapat niyang isipin kung paano ito ipapaliwanag sa kanila. Dahil dito walang nagawa si Ning Donghao kundi kimkimin ang kanyang galit kaya binantaan niya si Li Yi na pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Pero hindi naman nabahala ang ating bida at sarkastiko nitong sinabi na maghihintay ito. Sa mga oras na ito ay nakauwi na si Li Yi. Habang ito'y nakahiga ay ipinahayag nito kay Ching Tian na 3 extra-dimensional na minahan sa ilalim ng group ay nakakaranas ng alien disturbance na nagdudulot ng pagkalugi ng mga tao at ari-arian sa anumang lugar. Lahat ng extra-dimensional na pasukan sa ilalim ng group ay iniutos na sarado na at ang mga nauugnay na responsableng partido ay mahigpit na iimbestigahan. Napabuntong hininga ang ating bida at wika pa nito na sa huli ay malamang nahaharapin ito ng panibagong paghingi ng tawad at kabayaran. Pero itinanong ni Li Yi kay Ching Tian, tungkol sa God's Blood na binanggit niya kanina, ay hindi niya pa rin naipaliwanag kung ano ito. Sa katanungan ni Li Yi ay agad na sinagot ni Ching Tian na ito ang God's Blood ay umiiral lamang sa ipinagbabawal na lupain ng Blood Clan. At ang ipinagbabawal na lupain ay nasa 2nd layer, hindi ito dapat lumitaw dito. Saad naman ni Li Yi na ang Blood Clan ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila kaya niya naitanong nito. Ipinaliwanag naman ni Ching Tian na ang kanilang pinakamababa ay nasa S rank kaya lahat sila ay nakakulong sa 2nd layer. Ang inner layer ng Otherworld Prison, kaya hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Sa nalaman naman ni Li Yi ay sinabi nito na ang pinakamababang antas ay nasa S rank, tiyak na ang kanilang mga bagong silang na anak ay hindi pa ganap na S rank, kung tama ba siya. Agad naman ipinaliwanag ni Ching Tian, na mahigpit na pagsasalita. Ang angka ng dugo ay hindi isang lahi. Ngunit isang kolektibong termino para sa mga nilalang na umangkop sa God's Blood. Hindi lahat ng nilalang na nakikipag-ugnayan sa God's Blood ay namamatay. Lilito ang mga bihirang perpektong tugma at naging miyembro ng Blood Clan, dahil ang God's Blood ay maaaring ma-awaken ang potensyal, ang mga nakaligtas ay S-rank. Sa sandaling ito ay napapikit at napahawak sa mukha si Li Yi sa malalim niyang iniisip. Na maaaring ang isang miyembro ng Blood Clan ay tumakas mula sa 2nd layer. Pero hindi naman sinang-ayunan nito ni Ching Tian kaya napasabi ito na imposible. Kung may nakatakas mula sa 2nd layer, ay matagal nang nawala ang kanilang mundo ngayon, at sabay gumawa ito ng portal. Dahil dito ay naliwanagan si Li Yi kaya sinabihan niya si Ching Tian na nag-usap sila ng maayos at saan siya pupunta. Habang papasok ito sa portal ay wika na lang ni Ching Tian na andito na ang kanyang reproductive partner niya,
kaya iiwan niya sila muna para hindi siya makaistorbo sa kanila. Ngunit nagtataka naman si Lee kung sino ang sinabi niya na reproductive partner niya at ito'y napalingon sa bintana. Ay nakita nito ang dalawa na si Duan Ao at si Chin Siyin habang ito'y kamakaway sa kanya kaya agad niyang nalaman kung sino ang tinutukoy ni Ching Tian. Sa pagpasok naman nila ay masayang lumapit si Chin Siyin kay Lee na parang girlfriend niya ito. Sa paghawak nito sa balikat ng ating bida ay ipinalandakan nito na lilipat siya para manirahan kasama siya na ikinabigla naman ni Lee. Kaya napakamot na lang ito sa mukha at sinabihan niya si Chin Siyin na hindi maganda ito. Kasama ang kanyang ama personalidad na papatayin siya nito. Dahil dito ay nainis naman si Chin Siyin at sinabi nito kay Lee na wag niya siyang banggitin sa kanya. Sa pag-upo nito sa sofa ay wika pa nito. Na malinaw na alam niya kung paano ma-awaken ang mga bagong kasanayan, ngunit itinatago ito sa kanya at hindi siya nito hinahayaang lumakas. Sa pag-upo naman ni Lee ay sinabihan niya si Chin Siyin na palagi siyang malakas, isa siyang B-rank Advanced Awakener. At noong araw na yon ay nagawa niyang mapatay ang isang D-level Zerg. Pero sumagot naman si Chin Siyin na hindi na niya kailangan siyang eye comfort. Noong araw na yon alam niyang gumamit si Lee ng ilang uri ng katangiang nagpapalakas ng kakayahan sa kanya. At kahit na, nang walang mga kasanayan sa pakikipaglaban mayroon lang siyang bahagyang mas lakas kaysa sa mga normal na tao. Kaya gusto niyang maging malakas at ayaw niyang maging pasanin niya. Ikinatuwa naman ito ng ating bida kaya hinawakan niya sa ulo si Chin Siyin at sinabihan niya ito na hindi siya naging pabigat sa kanya. Sa tinura ni Lee ay wika na lang ni Chin Siyin sa kanya kung totoo ba ang sinabi nito. Ngunit sa sandaling ito ay pinagmamasdan sila ni Qin Shaoxiang sa likod at ito'y nanggagalaiti kaya sinabihan niya si Lee. Na bata ayaw na ba niya ng claws nito? Sa maniwala man siya o hindi. Tatanggalin niya ang mga kuko nito ngayon. Pagkatapos ay tatadterin niya ang buong katawan nito para itapon siya sa ilog para pakainin ang mga isda na punuin ang dagat. At ito'y napalingon kay Duan Ao kaya sinabihan din niya ito na ganito ba niya pinuprotektahan ang kanyang anak, isinasamo nito ang kanyang sweldo. Kaya nagsaad si Lee kay Chin Siyin na ang tatay nito ay umaapoy na sa galit sa kanya dahil dito ay naiinis na si Chin Siyin at tinawag nito ang kanyang ama. Mabilis naman natigilan si Qin Shaoxiang. Pinagpawisan nito habang pinapaliwanag niya na magtiwala siya sa kanya ay talagang wala siyang alam para ma-awaken ang kasanayan. Ngunit lalo pang nagalit si Chin Siyin na siya ay nagsisinungaling na naman, narinig niya silang nag-uusap ng kanyang Uncle Hong tungkol dito. Pero iginiit pa ni Qin Shaoxiang na makinig siya sa paliwanag niya, hindi naman sa hindi niya sasabihin, ito ay classified. Saad pa ni Chin Siyin na kung hindi nito sasabihin sa kanya ay hindi na siya babalik. Kaya isipin ito ng mabuti. At wala na nga nagawa pa si Qin Shaoxiang kundi pumayag na lang ito sa kagustuhan ng kanyang anak. Pero sa mga oras na ito ay itinanong ni Lee kung ano ang tungkol sa classified information, masasabi ni Qin Shaoxiang ito, at kapag pinag-uusapan niya ang mga classified na bagay kay General Hong hindi nito iniiwasan ang anak niya. Agad naman ipinaliwanag ni Qin Shaoxiang na mayroong isang paraan upang hayaan ang mga tao na mabilis na sumulong at ma-awaken ng mga bagong kasanayan. 10 taon na ang nakalipas. Sa mga taong lumaban sa labanan laban sa level 2 tarangkahan. May mga kaso ng pangalawang pagsulong at bagong kasanayan sa pag-awaken. Ang pananaliksik noon ay nagpasya na ito ay mula sa pangmatagalang pagkakalantad sa mataas na konsentrasyon ng radiation ng isang antas na level 2 gate. Ngunit ito ay mga isolated na kaso, ang survival rate ng mga advanced awakeners na pinilit na manatili sa ilalim ng radiation noon ay mas mababa sa 1%. Kaya ayaw niyang sabihin ito sa kanyang anak na agad naman sinabi ni Chin Siyin kung totoo ba ito. Ngunit naging seryoso naman si Lee. Kaya wika nito na ayon kay Qin Shaoxiang ang bagong lalabas na gate na level 2 ay maaaring gawa ito ng tao. Ipinahayag naman ni Qin Shaoxiang na naghinala din sila ni General Hong na ang ginagawang eksperimento ni Kui Shihao ay ang paglalagay ng level 2 gate, ngunit ang posibilidad ay mababa, kahit na nabaliw si Kui Shihao at gustong sumulong sa ganitong paraan. Ang eksperimento ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga taong nakikipagtulungan, ang mga taong iyon ay hindi maaaring maging baliw at walang takot kung kamatayan. Sa kabilang eksena naman ay nagsaad si Kui Shihao habang ito'y nakatingin sa monitor, sinabihan niya ang lalaki na si Matt, na ano sa tingin niya kung natatakot sa kamatayan ang mga tao sa ibaba.
Agad naman sumagot si Matt na ang pagtrabaho ng normal sa ilalim ng radiation, ipagpalagay niya na hindi sila natatakot. Wika naman ng hangal na ito. Hindi. Natatakot sila sa kamatayan, ang dahilan kung bakit maaari silang magtrabaho ng normal ay dahil ang radiation ng isang antas level 2 gate ay magpapasulong lamang sa kanila, huwag silang patayin. Ngunit may tumawag naman kay Kwe Shihao na hindi na siya maglalakas loob. Nagmamakaawa naman ang isang lalaki na bigyan siya ng gamot, kung hindi ito makainom ay mamamatay siya sa pananatili sa radiation na ito, siya ay isang A-rank na siya ay kapaki-pakinabang pa rin. Pero napangiti naman si Kwe Shihao at wala naman itong naging paki at saad nito kung wala ang gamot na ibinibigay nila. Kahit maging S-level powerhouses sila, mamamatay pa rin sila. Sa kasamaang palad ang kanilang kakayahan sa pagbabagong buhay ng hilaw na material ay masyadong mababa. Kung marami silang tao hindi sila magkakaroon ng sapat para pakainin sila. Sa paglapit nito sa berdeng capsule na may lalaking kanilang ini-experiment. At dagdag pa nito na kung hindi, maaari silang bumuo ng isang hukbo ng S-rank Advanced Awakeners, sapat na malakas upang walisin ang mundo.